what do you think is the primary reason bakit hindi siya napag-uusapan 5-10 years ago? I believe limited resources or specifically no resources at all. At kung meron man, there's a limited talaga. Mga pigilan, gano'n. So kaya hindi siya napapag-usapan or silent lang siya. And also, siguro, before, it's a sign of weakness. So may Stigma tayo. may stigma. Yeah. If you open up about mental health, makapeksa. mahina ka. Parang ganun, which is a sad thing. Pero ngayon, parang nagiging brave na nga yung mga tao to open up about their feelings, which is a good thing naman because it takes so much courage to open up and admit that there's something wrong with you. Doon mo makita, it takes years talaga bago talaga siya may open. It takes time. Pero tingin ko, until this time, parang limited pa din talaga yung resources. But unlike before, talaga mas limited or talagang walang resources. On board, although we have a doctor, but I'm not sure if yung doctor is, expert siya for, or specialized siya dun sa field ng mental health. Yeah, diba? which is applies also Baka general at, doctor. At sea, we have limited Exactly. resources. Yeah. Tapos very isolate sila dun sa barko na yun, nandun lang sila. Kaya mahirap. And maybe if may mga early signs na nakikita dun sa seafarer, ang nagiging is ipapauwiin tapos dito na lang i-treat pa. I see. I think that would lead me nga sa next question. Now that you've mentioned 5-10 years back, halos wala tayong alam about it. Although, for psychology majors, somehow pag-usapan siya. Pero because of the mix of the stigma, because of the mix of Isolation. culture, of everything, essentially hindi siya napapag-usapan. It's not that it wasn't there. It's not na it did not It exist didn't before. exist, yeah. Pero because mas napapag-usapan, mas nagkaka-experience or mas cases, somehow mas naging relevant na siya to this current time. To the point na there are mandatory trainings now na talaga kailangan. And I think what comes with it is, yun nga, that I think we are in the transition of ano yung balance natin, kung paano, what do we do about it, ano ang mga things that we as part of the management team, kumbaga, what can we do for the crew? Kasi before nalalaman natin, tapos na eh. After the fact na eh. It's either nagka-problema na sa performance at kailangan na ipababa. Oo, kami as fleet HR. So kasi pag yung ko nag-sign up siya, so we also do review the performance appraisal. Siguro one sign that you can na ginagamit namin is when we review the performance appraisal, pag parang underperforming si seafarer, maybe there's something wrong. Parang siyempre, kakausapin mo siya para i-check sa kanya. Ano ba nangyari? Ano ba yung nangyari sa last contract mo? Kamusta ba? Yeah. And it opens up conversation. That's important kasi when you open up conversation, doon nag-share at nagiging honest yung kuna baka naka-experience siya ng bullying or something na gano'n. So, that's one na ginagawa namin na para ma-check namin kung meron bang something na parang mental health. Also, din siguro, change ng behavior. Pwede din yun. Yeah. Kasi di ba pag suddenly kilala mo na to eh. Like, I have crew na parang 5 years ko ng crew member. So, kilala ko siya almost, minsan in a personal level, hindi lang sa trabaho. Kasi, syempre, nakakausap mo din sila lagi. So, makikita mo na parang may nagbago sa kanya or baka may problema sa So, yun yung mga signs siguro na nakikita ko na about mental health. So, opening up conversations at the same time, change in behavior. Wow. Which is napakaganda, no? Kasi isa yun sa mga way para matulungan natin yung mga seafarer natin to have a good mental health. Yung mag-open ng conversation, yung kamustahin mo lang na, kamusta yung last, mo. So, that's a very great or very good. Minsan minsan hindi yun napapansin eh. Kahit ganun kasimpleng Super simple kamusta. Kaya actually, sa amin, we take time talaga to review ng Maski rin naman kahit hindi on the tawag doon,
disembarkation. Right. Disembark. Right. Kahit pa lang bago pa sila sumampa. Yeah. Then, naman na, advise them kung ano yung mga kailangan nilang gawin. Paalalahanan mo sila na, ito, take care of yourself, no? Lahat ng pwede nyong gawin. Tawag doon, if ever meron kayong problems or concerns, you can, kami, message us naman, no? Minsan pa nga, to the point na, kahit hindi naman related on a work matter, no, hinihingan ka ng advice ng crew mo na, ma'am, gusto ko lang hingan yung opinion mo sa ganito. Tama ba yung pwede kong gawin? Tama ba yung gagawin ko? Ganito yung balak ko. So, yung pakikinig sa kanila, no? It matters. Kahit sabihin mong on board na sila, minsan mag-chat yan sa'yo, ma'am, may concern ako. No, a single reply, kahit sabihin mong late, no, it's very important to them kasi ibig sabihin they are seen, no? No, kahit hindi kanya kasama, basta naisip kanyang tawag doon, tanungin dahil feeling niya meron kang maaambag doon sa magiging decision niya on that matter. I think very important din yun sa crew. I think ito yung part na pinag-uusapan natin na one of the very important things about the mental health is yung support system natin. And I'm glad no na si Fleet natin sa atin no isa siya sa mga support system ng mga seafarers natin na nagkakaroon ng konting conversation, kamustahan, nagkakaroon ng ganyang mga klaseng scenario, no? Napakaganda. At least sa Fleet natin alam natin na secured and may maaasahan ang ating crew. And na-mention, di ba, na-mention natin yung nung pagkababa ng crew, ano yung intervention natin. So, we check the appraisal. Ngayon, di ba, before they join, yun din yun. And isa pa sa mga ginagawa namin as Fleet HR, especially pang mga URs namin. Kasi, di ba, you have to URs, di ba? Kasi, under siya ng recruitment. And we that pa din? Hindi naman. No, but I mean, I discuss or open something with the applicant. Kaya kami, so ang ginagawa namin sa as Fleet HR, so before na mag-join si crew, we conduct orientation during the dispatch. So, especially sa mga new hires, actually, we set their expectation Kasi yung iba, especially sa cruise, madalas sa cruise, na ang ano nila, kaya sila nag-apply para magtrabaho sa barko is para mag-travel. So, siyempre siniset namin expectation nila, hindi to travel. At yung work sa land-based sa hotel is different from the work sa cruise ship. Mas mabigat siya. Especially, can you imagine, you're working for how many months on board, you are in a confined space with almost the same group of people na kausap mo. At yung, syempre, ikaw as bago ka lang sumampa, bago kang magtatrabaho on board, yung kung kino-consider mo na yung family mo, yung greatest support system mo, malayo ka nga sa kanila. Diba? During the time na mag-struggle ka sa work, sino yung pwedeng maging support system mo? Yes. Diba? Sino yung pwede mo makausap, someone you can trust? A colleague, or an HR manager on board. So, di ba? Yun yung ano. So, yun yung, mahalaga din yung orientation din. In not only sa mga new hire, but also for the ex-crew. Para yung mga reminders, lahat. Ganon. I think even more so sa mga ex-crew kasi minsan nagiging tendency is, alam ko na to. Pero sometimes sila yung mas kailangan ma-remind depending on their experience, on their own struggles, baka there's something new, baka there's something na nagpapatong na din sa kanila. And sometimes yung mga orientations, minsan, kaya matapos ko lang to. Yun, dati pa din niya. Yun na din. Wow. Pero, to what Jonas mentioned, we're happy na this is something na we're actually doing, we're actually practicing. Given this, lalo kayo really ang nagmamanage ng crew natin and some of your crew might actually be watching yung podcast natin ngayon. In your experience with this type of work, with this type of responsibility, kumbaga, kasi although we can call it secondary, kasi syempre ang kailangan natin makasampa si crew, but this is also something that we initiate and do. Ano sa tingin nyo, in your experience, yung mga challenges that you also
sort of face while this thing called mental health is starting to become a thing, kumbaga? I think the main challenge talaga when it comes to mental health, pag hindi open yung tao na mag-share ng kung ano yung opinion niya, ano yung nararamdaman niya. Kasi iba yung physical na na health sa mental health. Yes. Although physical and mental health are also are both important. Pero yung sa physical kasi makikita mo yung manifestation, di ba? Yeah. Yes. Makikita mo parang parang masakit yung ganito mo, ganyan, o may pilay ka. Pero yung mental health, yung mental natin na hindi natin siya, actually minsan makikita na, ay, may problema pala. Exactly. Di mo alam, di ba? Normal siya hindi Oo. on the outside, pero yung utak niya, grabe na pala yun. Kaya, so yun yung challenge. Ang importante din siguro sa atin as fleet, kailangan mag-create tayo ng safe space para dun sa mga na pwede kayong mag-share, and then yung they will consider as a support system, parang gano'n. Yung challenge din, no, mahirap din kasi magpayo. Right? Yeah, Yung Charlie. to say the right things on the right time. Yeah. Mahirap din kasi magsabi na, ito dapat gawin mo. Kasi ganito. Kasi based on your experience, Especially pag ganito. sensitive Pero, yung topic oo. or confidential. Tsaka, mahirap kasi din na ma-misinterpret ka. Yeah. Or kaya, tawag doon, or unahan mo siyang, unahan mo siyang sabihan. Na hindi na, kasi nakikita mo ganito na. Pero, yun pala, parang, ay hindi ma'am, normal naman ako. Exactly. Mahirap. So, mahirap din pang, kaya ang kailangan is, seafarers, kailangan mas Maging mag-open open sila sila. sa amin. Meron naman din crew na talaga namang binibigyan ka naman din talaga ng karapatan mangyalam sa buhay mo. Okay. I mean, Okay. yung kumbaga yung payo mo na mahalaga sa kanila. Kasi I've encountered mga 2 to 3 times. No? Tawag doon, nagsabi sila sa akin ng concerns nila and ayaw nila mapaalam. So, as a fleet manager, no, wala kang kundi makinig ka, no, and then magsabi na lang ng ano yung sa tingin mong tama. Hindi kita question, ikaw yan. Hindi siya dinajudge. Hindi kita dinajudge. So, sabi ko, kasi kung hindi naman tawag doon, nakakasakit ng iba yung desisyon. Pag sinabi, ma'am, huwag mo sanang sabihin to sa iba. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi pag sabihin mo, limot ko na. Kasi mahirap din wag i-share sa mga colleagues niya. Mahirap din naman din sa amin na lahat yun is alalahan. Yes. Kasi syempre kami din, kailangan din. And limited din yung time kasi natin sa yung mga crew na nagre-report. Hindi naman parang isang crew. Kakausapin mo siya Para kami for a half nagka-council, day. no? Di ba? Siyempre Actually, may sinet ka na time para lang dun sa particular transaction na pinunta nila para mag-report sa office. Ayun din yung gusto kong isunod na tanong Kamusta ka naman kayo pag may mga ganong klaseng mga crew na nag-share? Hindi mo naman siya pwedeng, kumbaga, yung mga crew na talagang gusto mag-share ng mga, lalo na yung experience nila during their previous contract. So, hindi mo naman pwedeng sabihin na, okay, sige, tama na, pwede ka. So, syempre, siguro, Time ka na, sige. Pero may matataabaanohan mo naman yun na parang, okay, at alam mo na kagad kung ano, patutunguhan nung conversation nyo. Kaya, before pa humaba yun, minsan na-advise mo na, ito yung, alam ko na, sige, ito ba yung sinasabi mo? So, nice. para maging mabilis lang. tsaka mahirap kayo umiyak. May question ako. Kasi one of the reasons bakit wala masyadong safe space per se sa cruise ship. May mga crew na nagkwento sa amin na pag nagkwento sila, hindi nila alam kung i-judge sila ng tao. Yeah. Or for some instances, pag-chichismisan pa sila. Or makikinig ba talaga sila. So, I think ay yung mga one struggle na... And I think yan yung na-mention kahit dun sa episode 2 na lalo if it's within their team, kung halimbawa sa manager nila, sa cruise ship or something, or even sa
Coworker nila. co-crew nila. Oo. Nasabihan ko palang ng ganito, the next day, si bossing ganito na. Lahat na kami, parang ganon. So, Yes. it's difficult to have them open up, no? Parang and it's I guess that's what our fleet is mentioning here na it's really a challenge to have them open up kasi minsan na kultura on board. Yes. And that I think that's something we do not have control of eh. Yes. Okay. Na hindi mo naman pwedeng sabihin na oy wag mo tong ipagsabi sa iba ha yung yung gusto mo mag-share ng mga mo tungkol sa trabaho. Hindi mo naman masasabi yan ng mo na sa atin lang to. So wala ka namang control dun sa Ang makokontrol mo lang is yung kung ano yung pwede mong i-share. Yes. Diba? And kung sino yung gusto mong Yes. pagsabihan. Kaya nga importante talaga na mag-share ka dun sa tingin mo na trustworthy. Yes. And also to add up lang, siguro challenge din is dun sa kay Miss Roche, yung mahirap magpayo, di ba? Yes, yes. You cannot pour from an empty cup kasi. Ah. So parang, if hindi mo alam yung clear procedures, parang hindi mo alam kasi para, Exactly. paano i-approach yung situation. Yeah. So Yes. yung challenge feeling ko yun. Exactly. And maano pa lang yung ni Luke. Tama Luke, no? Yes. No? Kaya siguro din parang tingin natin walang safe space. No? Kasi syempre iba-iba yung kultura. And Yeah. iba-iba yung Exactly. pinanggalingan Diverse natin. yung They might think your struggles is a tawag doon, normal situation na kasi sa akin kaya ko naman yan. So parang pinibig deal mo lang. So mahirap yung hindi nila din naiintindihan yung sitwasyon mo. So, kaya nga din importante na may isa kang tao na kaya mo pagkatiwalaan na kahit anong sabihin mo, hindi ka na i-judge, no? Or for that person, no? I think, kung hindi mo naman kayang pigilan mag-comment, no? I think, mas more on, you have to act as a professional pa rin, no? Kung ano man sabihin niya sa'yo, leave it there, huwag mo na pagsabi sana. Kasi hindi mo din naman alam kung ano yung gagalingan ng tao. Or then siguro, kaya din hindi din sila masyadong nagsasabi sa mga katrabaho nila. Sa amin naman sila pumupunta. Oo. That's good. Yeah. Kasi mas tingin nila, kahit wala kami doon, dito kami, no? And mas mapapakinggan yung struggles nila. And for a point of person na walang kinalaman sa trabaho No connection. Yes. Yeah. Sa kanila. Sa environment nila Yes. doon. Yeah. Parang mas nakukuha nila yung tawag doon, pakikinig na kailangan nilang makuha. Oo. Doon, dito sa fleet. Kaya mas maganda din talaga yung support na nakukuha nila sa fleet. Aside sa, alam naman namin na operations-wise, no, kailangan lang paalis. Pero hindi namin pwedeng isang tabi kapag Yes. meron nangangailangan na crew outside the operation. Yeah. Wag lang pera. Mahirap na yung money matters. Okay. Ang laki na po kasi ng utang ko. Baka na. I think yun yung magandang as a follow-up question. Jonas already sort of initiated kamusta naman kayo, no? And na-mention ni Ma'am Steph na you really can't pour out of an empty cup. Yes. Kung kayo mismo ay syempre pagod na pagod. And now that yun nga, si Ms. Roche is talking about operations-wise na in terms of operations, iba naman talaga yung mandate nyo. Yeah. This is somewhat secondary, but at the same time, we can't just simply say na ay hindi ko yung problema, hindi ko to sasuhin, di ba? So, somehow, each of you sort of becomes a mini counselor at some times, no? Na nagiging role siya na that you play for our crew. Na hindi napapansin. Na hindi napapansin, no? And in terms of that, syempre that's something that's also draining. Syempre that's also that you also put effort into. Sa inyo naman as fleet, no? Ano naman yung mga ginagawa ninyo to help yourselves in terms of your own mental health? I know struggle din sa atin sa kumpanya. We have our own struggles and Yes. everything. Exactly. Siguro ibang episode din. Yeah. Kami. Soon. Sa atin, sa side natin as Fleet HR, hindi ko alam. Parang somehow na master na natin na kung ano yung, alam mo na kasi din kung ano yung kumbaga may concern sa'yo.
alam mo na kung ano yung i-advise. If hindi naman na ikaw yung, kung sa tingin ko, hindi na ako yung right person para ano, or mag-example ako, for example, yung crew na nag-report na medical report siya due to something na about mental. Yeah, Ganyan. So, ina-endorse natin siya doon sa tamang tao na pwedeng mag-assist sa kanya, yung mga trained professionals. So, kila Miss Arlene, so inaano natin sila ng under ng claims department natin para mas mabigyan siya ng mas tamang medical attention. Kasi ako hindi ko din madadiagnose na bakit ano ba nangyari sa iyo? O siyempre i-share naman nung crew na kasi ang daming problema dito sa So parang hindi ako yung tamang tao para mag-advise sa kanya. So, ganun. So, but in preparation sa atin, wala naman kasi hindi mo naman ma-filter kung sino kung ano yung matatanggap mong concern. Yeah, exactly. Ng araw na yun. So, parang kung ano lang yung dumating, yun yung kailangan mo lang siyang Wala i-accommodate. din naman yung practice. Yes, kung wala tawagin naman. mo. You cannot be ready for Wala the tayong preparation. situation. We're never prepared. Pero parang sa akin kasi, tawag doon, as fleet, hindi lang naman kami for operation. So, tinanggap ko na on the overall tawag doon, operation ng fleet, kasama yun sa trabaho namin. So, hindi mo man siya ma-encounter every day. Pero you have to be, at least prepare, no? Na hindi man prepare na, alamin ko ano ba tong kwento nito. Yes. Pero talaga, sabi ko nga makinig ka lang muna. Yes. Kung hindi mo alam yung sasabihin mo, be honest din sa seafarer. Sabihin mo na, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Sometimes yung makikinig ka lang yun na yun, kahit wala kang advice. No? Nice. Pero sabihin mo, kung gusto mo ba, tanong ko muna sa ganito. Kasi baka alam nila, no? Be honest din na first time mo lang din siya ma-encounter. No? And then, kung talagang for overall, totality, gusto mo pa rin talaga siyang tulungan, sabihin mo kung ano man yan, kung naniniwala ka sa Diyos, no? Be spiritual na lang, no? Pray to God. Yes. Kaya baka yun ang mas nakakatulong sa'yo. So, walang preparation. Wala talaga. Walang preparation. Ano sinabi, pero wala talaga. Sa inyo, Wala. Miss Ikaw, Grace. Steph, may preparation ka? Wala. Because siguro I'm into any recruitment side. I'm not like facing the members. So, yung sa self-care na lang, sir. Yun. Parang inano namin yung work-life balance. Kung kaya. We are, playing badminton sa likod. Self-care ba tayo? Yes po. Nag-walking kami sa Luneta kapag may, As much as possible. yes. Yeah. Kapag wala ng crew members, lumalabas kami. Yeah, So, nice. just walk and then pa-schedule. Ayun lang. Oh, yeah. Or Nice. Akong self-care ng fit Yun ba lang. yan? Oo, Akong work-life self-care mo, balance. sis. But I think kasama naman din. Kasi as para yun nga, positive din kayo sa trabaho. So, generally speaking, you also do the same. I guess Pero parang siguro din, one way din. As para much as you can don't na absorb anything. Ayun. Yes. Okay. Filter mo lang. Filter, mo lang. Pag narinig mo na, wag mo na siyang damdamin din the next. Although, yung pag-assist mo sa ako, di ba, personal, on a personal level naman. Pero, hindi yung para at the end of the day, kailangan dalhin mo pa siya sa bahay. Ikaw na yung apektuhan. Yes, oo. Doon lang yun. Within lang sa Iwan na workplace dun. lang.